Emosyonal at dismayado si Grace sa kanyang pagdalaw sa puntod ng kanyang ina sa Barangka Public Cemetery sa Marikina. Pagdating kasi niya, wala roon ang labi ng kanyang ina at may nakalibing na ring iba. Sobrang sakit po. Kasi siyempre yung tatay ko hindi ko na nakuha tsaka hindi ko na napupuntahan eh. Tapos ngayon yung mama ko na dito sa malapit na wala pa. Sabi raw ng caretaker kay Grace, kasama ang ina ni Grace sa mga hinukay alinsunod sa ordinansa pero di niya alam kung saan ito dinala. Ang kopya ng ordinansa nakapaskil sa opisina ng administrator ng sementeryo na si Renato Beltran. Nakasaad dito na hanggang 5 taon lang maaaring manatili roon ang mga inilibing. Kung hindi tinanggal ng kaanak ay tatanggalin at ilalagak sa ossuary ng sementeryo. Kanina sako-sako mga buto na tila itinambak lang ang dinatna ng mga tauhan ng Marikina Health Office. Mariin itong kinundena ng Marikina LGU at agad sinibak ang administrator ng sementeryo. Kailangan din ng permit mula sa City Health Office ang paghuhukay ng labi pero walang maipakita ang pamunuan ng sementeryo. Hindi mga autorisadong paghuhukay ito. Violation pwede sa sanitation code, sa exhumation na ginagawa. Karamihan sa nakita namin wala pang permit na kinuha. At nung hinukay, hindi inilagay sa tamang lagayan tulad ng ossuary. Nakakagalit, kinukondena natin ito. Sinampahan na ng reklamong administratibo ng pagpapabaya sa tungkulin at reklamong kriminal dahil sa paglabag sa sanitation code ang administrator ng sementeryo at 5 sepulturero na nagsagawa ng paghuhukay. Ayon sa Marikina LGU, posible ring may iba pang nadamay sa tinatawag nilang galawang sindikato. Pinubutas nila at ini-exhume nila yung mga nasa nicho para ipagbili. Pabayaran doon sa gustong magpalibing. Ngayon, ang sabi sa amin, ayon doon sa nakausap ko kaninang isa sa mga nagrereklamo, siningil sila ng 20,000 piso. Sa Manila South Cemetery, mahigit 3,000 pa lang ang dumadalaw hanggang kaninang 2:00 ng hapon. Kaunti pa yan dahil bukas pa ang inaasahang pagdagsa ayon sa pamunuan ng sementeryo. Though hindi maganda yung panahon ngayon, no? Kaya yung iba naman nakarating na kahapon, marami nang pumunta. Pero sabi nga nila, babalik pa rin sila. November 1 ng nakaraang taon, 250,000 ang dumalaw sa sementeryong ito. Kaya payo ni Di, dumalaw na ngayon o kaya ay agahan ng pagpunta bukas. Nagpaalala rin ng Manila South Cemetery na huwag magdala ng mga bawal, mga nakalalasing na inumin, bladed items gaya ng kutsilyo at ice pick, malalakas na sound system at saranggola. Mag-clay go o clean as you go na rin daw, bagamat may mga umiikot namang tauhan ng LGU para maglinis at maghakot ng basura. Bukas ito mula 5 a.m. hanggang 7 p.m. Bawal mag-overnight. 25 hectares ang lawak nitong Manila South Cemetery. Dahil bawal ipasok ang mga sasakyan dito, mahirap ikutin kung maglalakad lang. Kaya merong mga ganitong electric vehicle para sa mga bibisita dito sa sementeryo. Sa Manila North Cemetery naman, mahigit 100,000 na ang dumalaw ngayong bisperas ng Undas. Pero wala pa yan sa dami ng dumagsa noong nakaraang taon na umabot sa 900,000 mula October 31 hanggang November 2. Inaasahan daw ng pamunuan ng sementeryo na mas darami pa yan dahil sa mas pinahabang visiting hours na mula 5 a.m. hanggang 7 p.m. May libreng sakay sa e-vehicle carousel na papasok at palabas ng sementeryo. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.